Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan. Ang video ito patungkol po sa ginawang paglingap noon ng Iglesia ni Cristo nang magkaroon po talaga ng sunog doon po sa California. Yung nalaman natin at naging viral po sa video na kung saan nagkaroon po ng kidlat, nasunog yung pinaka-forest doon hanggang sa kumalat ang apoy po hanggang doon. Natupok lahat ng yung mga magagandang bahay doon po, napakalawak na mga ang nakatira doon, mga celebrities pa, pero lahat natupok. Tingnan nyo mga mahal na kababayan kung paano naglingap ang Iglesia ni Cristo at kung paano minahal, ipinakita yung pagmamahal. May nakita tayong nag-vlog na ganito na ipinakita niya kung gaano napaiyak pa siya dahil sa ipinakitang kabutihan ng Iglesia ni Cristo. Kabaliktaran ng ginagawa ni Epifanio Labrador. Sinisira ang Iglesia, kung ano-anong ibinibintang, kung ano-ano ang mga sinasabing masasama, paninira sa kapatid na Eduardo Manalo sa pamamahala natin, sa pamamahala namin ng mga Iglesia ni Cristo. Sana magising ka. Tingnan mo, sana mapanood mo ito. Epifanio, sana magising ka at mapanood mo yung sinasabi mo na pera-pera, naghahandog, pinapirahan lang kami. Tingnan mo kung saan pumupunta ang handog ng Iglesia ni Cristo. Tingnan mo. So mga kababayan, ito na po yun. Panoorin po ninyo. Ito ay nakita lang natin. Yan, shoutout kay Buhay Kapa Bakubi. Ito po ay sa kanya. Buhay Kapa Bakubi. So, shoutout po sa iyo. Nagsisimula pala po siyang mag-vlog at isupport po natin yung channel niya. Hindi po ito Iglesia ni Cristo, pero po ito ay kababayan po natin at sana ay matulungan din po natin. Okay, credit po sa kanya ang video pong ito at sana po ay tulungan din po natin siya kasi kapwa po natin siya Filipino. Kababayan po natin to, kaya mag-subscribe po tayo sa kanya. So ang gagawin po natin, mag-subscribe po tayo. Ayun. Di ba nakita nyo po? I-support po natin, i-bill all nyo na lang gaya ng nagawa ko. At kung yung napanood ko, yung nakapanood po nito at hindi pa kasama ko, ganun din po ang gawin nyo para magsuportahan po tayo. Lalo na po kung kapwa mga Pilipino, mga kababayan po natin, suportahan po natin. Para naman po sila ay magkaroon din ng magandang buhay pagdating ng araw. Kasi alam natin na yung mga vloggers na karamihan ay talagang umaangat ang buhay. So ganun po ang gawin po natin. So pakinggan na po natin mga mahal na kababayan ang vlog, ang video. Panoorin po natin ang video ng Buhay Kap. Tingnan natin. Being able to receive, we didn't have much when we were able to evacuate. So once we saw what was in the bag, wala ka nang magulang. A series of destructive wildfires in Southern California have killed at least 27 people, left over 200,000 to evacuate, and more than 12,000 structures destroyed or damaged. Thousands of people are under evacuation orders in Southern California. Visuals of the Southern California fires that became headlines known throughout. The over 30-plus fires continue to devastate families in its wake. Alam mo ba ito? Sa halagang 173 piso lang, maaari ka ng... Nakakalungkot, nakakaawa, nakakapanghina ang kalunos-lunos na pangyayari na hindi napigilan kahit gaano pa sila na po ang pinaka-high-tech na mayroon in terms of technology ang Amerika, pero hindi pa rin nila napigilan na mag-spread ang wildfire na ito. Kaya nagdulot po ito ng thousands of families na apektado at tagsilikas. The two largest being the Palisades and Eden fires are likely the fourth and second most destructive fires in California's history. And they've left families without homes like Juliana's. We lost everything, our home for over 45 years. Of course, it's all like material. Imagine, 45 years na yung bahay nila, of course, mula pa sa kanilang magulang, tapos sa isang iglap ay nawala. May kasabihan nga na mas maigi ng ikaw ay nanakawan kaysa ikaw ay nasunugan, dahil wala ka talagang walang matitira sa'yo. Juliana and her family is just one account of many trying to figure out how to move forward. But in recognizing these great struggles in the surrounding areas of the Eden fire, families would be met with concern and care through an outreach event. In
Pasadena, members from the Ecclesiastical District of Los Angeles County united to put together a Care for Humanity event, preparing care packages filled with daily life essentials and non-perishable foods, distributing them to families in great need. O yun, napansin mo, Epifanio Labrador, tingnan mo kung gaano kaganda ang mga katangian, ang pagkatao ng mga Iglesia ni Cristo. Yung sinasabi mong pamamahala na Mongoloid, tingnan mo kung anong ginagawa. Yan ba ang Mongoloid? Ikaw kaya may nagawa kang na itulong dyan? Oh. Di ba? Ibang lahi yan. Hindi yan Filipino. Pero tingnan mo kung paano lumingap ang Iglesia ni Cristo. At yan ay komandang pamamahala. Oh, bakit namin sinusunod yan? Dahil utos yan na nakalagay sa Biblia. Na mahalin ang kapwa, gaya ng sarili. Yan na. Yan ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo na inaalipusta mo at minumura mo. Oh. Ngayon, sino kaya sa palagay mo ang tama? Ang pamamahala o ikaw na mapag-alipusta? Tingnan mo nga. Oh, yan ba? Yan ba ang tinitira mo? Yan ba ang binibirada mo? Na sinasabihan mong mukhang pera? Sinasabihan mong kampo ng diablo? Kampo ng demonyo? Tingnan mo nga ang ginagawa sa mga kapwa natin, mga tao. Di ba? Ibang bansa na yan. Nililingap ng Iglesia ni Cristo. Oh. Yun din ang katanungan ko na paano nakuman ng mga pamunuan ng Iglesia ni Cristo na ang kanilang membro ay makapagsagawa ng ganitong outreach program. And take note, they are very consistent. Ngayon lang po natin ito na-pick up, but it is just right after the devastating wildfire na nag-struck doon sa Los Angeles, California. At itong Iglesia ni Cristo ay bukas ang palad na tutulong kaagad. Hindi lamang pala dito sa Pilipinas. Kaya nang mapanood natin dyan sa screen na milyon-milyon na po ang Pilipino na natulungan. Oh, nakita mo yan, Epifanio. Tingnan mo nga yan. Kaya ba yan ng ipinagmamalaki mong relihiyon? Kaya ba yan ng Katoliko gawin ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo? Tingnan mo nga. Tingnan mo ng mabuti. Tingnan mo. Isa na magising ka na. Sa halip na tirahin mo kami, berahin mo kami, umanib ka na lang sa Iglesia ni Cristo nang makatulong ka na rin. At sana mapansin mo kung gaano kaganda at kung gaano ka mapagmahal ng Iglesia ni Cristo sa hindi lang sa kapwa Pilipino, maging sa ibang lahi. Tingnan mo. Oh. Kahit nga itong vlogger na ito, napahanga siya eh. Oh. Nagtataka siya kung paano na ikumand ng pamamahala. Oh, di ba? Kung paano na ikumand ng pamamahala ang lahat ng mga andon na ibang lahi yun ha, ibang lahi. Ibang lahi yun. Pero na ikumand ng pamamahala na tumulong sa mga nasalanta ng wildfire na yun. O ngayon, yan bang sinasabihan mong Mongoloid? Ay nako, kilabutan ka sa ginagawa mo. At kayo naman na mga supporters ni Epifanio, itigil nyo na yan. Wala kayong maitutulong. Oh, si Epifanio lang ang natutulungan nyo. Pero kaming mga Iglesia ni Cristo, buong mundo tinutulungan namin. Oh. Kaya kung ako sa inyo, sa halip na birahin nyo kami, sa halip na sirain yung Iglesia ni Cristo, sa halip na kung ano-ano ang binabalat yung masama, mas maganda pa magsuri kayo nang matawag din kayo sa paglilingkod. At maunawaan nyo kung gaano kahalaga sa amin ang pagtulong sa kapwa-tao. Nito. So ano kayang sikreto mayroon ng Iglesia ni Cristo na sorry to tell this, but this is only a comparison, no? Wala tayong tinatawag na favoritism dito, pero mapapansin natin na mayroon naman ding ibang mga reliyon o institutions na mga gumagawa niya, mga foundation, but seldom na hindi consistent. Unlike sa Iglesia ni Cristo, mayroon mang sakuna o wala, ay nakikita mo sila weekly, monthly, ay talagang open hand, no? Tumutulong. Ano kaya ang mga basihan nila? Mayroon tayong babasahin mamaya mula sa Biblia. Oh, di ba? Napansin nyo? Weekly tumutulong ang Iglesia ni Cristo. Labrador, Epifanio, sana mamatauhan ka. Sana matauhan ka. Oh, marami na ang humahanga sa Iglesia ni Cristo. Kahit hindi magsalita, nakikita kung gaano kabuti ng Iglesia ni Cristo at kung gaano kabuti ng pamamahala namin. Kaya ganyan na lang kami nasaktan ng pinagmumura mo, ang ka Eduardo Manalo.
Akala mo hindi mo nasaktan ang milyon-milyong tao, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Sinaktan mo ang damdamin namin. Kaya huwag ka sanang magagalit kung mismo kami talagang hindi namin magawa na hindi ka birahin, hindi ka tirahin sa social media at kontrahin at ipagtanggol namin ang pamamahala namin. Sa paninira mo, nasaktan mo kami. Kung sinasaktan mo ang pamamahala, kami ang una mong sinasaktan. Kami ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na nagmamahal na tunay sa pamamahala namin. Ang pamamahala namin, sinasampalatayan na namin na yan, sila mismo, sila ang gumagawa ng lahat para kami mapabuti lahat ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Hindi mo lang alam kung gaano ka mapagmahalang pamamahala. Halos linggo-linggo, makarating lang sa bayang banal lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Tapos kayo, kung murahin nyo, alipusta yung Iglesia ni Cristo, ganun-ganun na lang. Nakakaano kayo. Magising kayo sa katotohanan. Liana, ito po ang sinabi sa akin na ito po talaga ang basihan ng Iglesia ni Cristo. Kaya handa silang tumulong sa kanilang kapwa. Tuloy nating pakinggan at panoorin. It's been really awesome to be seeing everyone come together and do things like this, and honestly we appreciate it so much. It's really nice. It's gonna help us out a lot. Honestly, anything helps. Sa ganitong paraan kasi, hindi man maibalik sa kanila ang kanilang tahanan or anumang mga properties na nasira. Pero in this way, yung first aid is maibigay kaagad sa kanila. No? Sa mga ganyang pagkakataon, importante talaga ang pagkain, damit, medisina. Is malaking tulong po yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo sa mga ganyang pagkakataon po. Kaya din sa maraming napanood na nating mga videos na tumutulong ang Iglesia ni Cristo, number one is pagkain, medisina, damit, pangkabuhayan. Pero above all those things, ay ino-offer din po nila yung salvation. So wala namang mawawala sa atin pag nakikinig tayo sa mga turo, aral ng Iglesia ni Cristo. But of course, mayroong madagdag sa atin. Tama. Hindi naman ibig sabihin na tayo nakikinig ay maging Iglesia ni Cristo tayo. Yun nga. Right? So nasa atin pa rin, nasa atin pa rin yung freedom. Nasa inyo pa rin po, mga kababayan, nasa inyo pa rin po ang pagdidesisyon. Hindi po namin kayo pinipilit. Ang sa amin lang naman po ay makinig po kayo sa kapag may pamamahayag po kami. Makinig naman po kasi kayo at maging open-minded po kayo. Huwag po kayo maging close-minded kasi lahat po ng itinuturo po talaga sa Iglesia ni Cristo, lahat po nakabase sa Biblia. Walang bawas, walang dagdag. Yun po kasi ang tunay. Yun po ang tunay na aral. Hindi pakabasa ng talata kung ano-ano ang ipinapaliwanag. Hindi ganun ang Iglesia ni Cristo. Hindi lang pagkain, pera, hindi lang hanap buhay ang ino-offer ng Iglesia ni Cristo. Higit sa lahat yung kaligtasan. Ito yung sinasabi ni Epipanyo na Iglesia ng Diablo. Tingnan mo nga, 'di ba? Ramdam na ramdam mo sa mukha ng vlogger na ito kung gaano siya humanga, kung gaano siya nagtalaga, kung gaano niya hinangaan ang ginawa ng Iglesia ni Cristo na hindi nagawa ng ibang relihiyon. Naikumpara pa niya Di ba? Ang dami-dami naman daw diyan mga relihiyon, pero hindi katulad ng Iglesia ni Cristo na consistent sa pagtulong. Ituloy natin. Na kung ano yung pipiliin natin. Calling all traders. Want to compete for thousands of dollars without risking anything? Join X. Little bit of performance tiring. It was, and the care packages, obviously we appreciate it so much. Others like Harvey, a member of the Church of Christ, who had to evacuate with his family, were also thankful for today's event. Night before the actual fire happened, we didn't expect it to reach us. My house was one of the 3 in my neighborhood to survive. 2 houses next to me, and the house right next to me, it's completely gone, but our house remains. It's been tough. It really has been. But we're taking it. So, isang member ng Iglesia ni Cristo na nakatira din sa lugar nila
At yung next sa kanilang house, 2 or 3 has gone. Pero sa kanila daw ay natira. So anong sekreto mayroon, no? Siyempre, may Diyos talaga ang Iglesia ni Cristo. Yun! So sa kanila, hindi na... Yun ang totoo. Ang Iglesia ni Cristo talaga may Diyos. Tandaan nyo yan. Kaya mga mahal na kababayan, kami talaga, napaka-eager naming mang-anyaya. Yung talagang kami, yung masigasig namin kayong inaanyayahan na kung maaari lang kapag namamahayag ang Iglesia ni Cristo, makinig kayo. Hindi kami nag-o-offer ng ikapapahamak ninyo. Hindi kayo namin aanyayahan mga kababayan kung sa ikapapahamak lang naman ninyo. Ako nga dati akong Katoliko. Tandaan nyo, dati akong Katoliko. Mang-uusig, kagaya din ni Epifanio Labrador. Mang-uusig ako. Pero binuksan ko yung isip ko, binuksan ko yung puso ko, kaya natawag ako sa banal na paglilingkod. Ngayon, isa akong ganap na pamunuan. May tungkulin sa lokal namin. O ako, ngayon, isipin nyo, isang mang-uusig. Isang mang-uusig. Ngayon, nananalangin sa tribuna. Ipinapanalangin lahat ng kapatid. Hindi lang ang kapatid dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Ang iglesia sa kabuuan, ipinapanalangin namin sa tuwing may pagsamba. Ingatan, pagpalain, at lalong palaguin. At sana din, ipinapanalangin kasi namin na lahat ng mga mahal natin sa buhay, lahat ng mga kakilala natin, kaibigan natin, matawag din sa banal na paglilingkod. Ganun po kami kasigasig sa paglilingkod. Kasi nga dito pa lang sa lupa, kailangan nating sanayin ang sarili natin sa paglilingkod. Bakit? Kasi kung dumating man ang araw ng paghuhukom, kung dumating man yun, sanay na tayo. Bakit? Anong gagawin mo doon sa langit? Di ba maglilingkod ka? Kung hindi mo dito sinanay ang sarili mo sa paglilingkod dito sa lupa, hindi ka pwede doon sa langit. Ganun lang yun. Kaya tingnan mo. Pansin na pansin. Kitang-kita ng buong mundo kung paano ang paglingap, pagmamahal ng Iglesia ni Cristo. Tapos minumura lang. Inalipusta nitong Epifanio Labrador. Nako. Santa, pero apektado pa rin sila kasi halos lahat ng kapitbahay nila ay nasusunugan. Yun. A day at a time. You know, I've never been used to like being the one to receive. I'm always trying to help. Yung natira pala na bahay doon, nako, kapatid, Iglesia ni Cristo. Kakilanlan yun. Na ang kapatid na yun lang ang may Diyos. Isipin mo, lahat nasunog, maliban sa bahay nila. Parang katulad ng nangyari noon sa Sodoma at Gomora. Di ba? Ginunaw ng Diyos pamamagitan ng apoy dahil sa napakasama na ng mga ginagawa ng tao doon. Sino ang naligtas? Pamilya lang ni Lot. Ganun ang nangyari. Isa na magising kayo. Them, but being able to receive, we didn't have much when we were able to evacuate. So once we saw what was in the bag, nakaka-touch yung sinabi ng lalaking yun, no? Na parang ayaw niyang tumanggap kasi mas nangangailangan kaysa kanya, no? Ganon ang mga ugali ng Iglesia ni Cristo na talagang naturuan ng tama, wastong pakikipagkapwa. Yun. Kaya saludo kami sa mga namamahala, lalo na sa tagapamahalang pangkalatan ng Iglesia ni Cristo. O yun. Napansin niyo mga kaibigan, saludo sa pamamahala. Bakit? Napakaganda daw ng turo ng pamamahala. Yung isipin mo, sa kanila na yung lingap. Kukunin na lang na. Ayaw pa nang tanggapin. Bakit? Gusto niyong ipamahagi kay kasi alam niya na mas may nangangailangan pa kaysa kanila. Napakaganda ng turo ng pamamahala. Pagmamahal sa kapwa. Hindi pang-aalipusta. Hindi pagmumura. Hindi paninira. Lahat pagmamahal, pagmamalasakit. Isa na naman matuto ka Epifanio. Sana naman. Itingnan mo nga. Manghiyak-ngiyak na itong kapwa natin. Itong vlogger na ito. Shout out po sa kanya. I-support po natin ang vlogger na ito. Sana Brad, mag-Iglesia ni Cristo ka rin. Matawag ka. Pero alam ko matatawag ito kasi may puso. Marunong, bukas ang isip. Bukas ang isip at puso. Iiyak nga siya sa kapatid O diba?
Na-touch siya sa ginawa ng kapatid. Bakit ganun daw ang Iglesia ni Cristo? Yung kasi ang turo ng pamamahala na turo ng Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Hesukristo, tinuruan din ng Panginoong Diyos natin. At yung Panginoong Hesukristo mismo ang nagturo din sa mga apostol na ganun. Mahalin ang kapwa. Yan ang tunay na pagmamahal. Dakila kasi ang pag-ibig ng Iglesia ni Cristo. Nakakaiyak no, hindi natin maiwasan na bilang tao hindi natin maiwasan na mga ganito is iiyak ka, di ba? Normal lang yun. At natatouch ka kasi kung tayo ay natatouch na nanood lang tayo, how much more kung doon ka, ikaw talaga actual at apektado ka kahit hindi man nasama yung bahay mo, pero yung kapitbahay mo halos lahat ay nasunugan. Is para nasunugan ka na rin. We're like, oh wow, this actually does help a lot. Pero gusto ko munang basahin bago tayo mag-continue itong basihan ng Iglesia ni Cristo. Sinulat ito eh. Ito yung sinasabi sa atin. Ito pala, bakit sila, tanong natin, bakit tumutulong, bakit napakilos ng tagapamahalang pangkalahatan ang membro ng Iglesia ni Cristo na tumulong tayo sa ating kapwa. Ito pala yung basihan talaga, based on the Bible, 100% yung mga tinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dito sa Matthew chapter 22 verse 37 to 39. Ang sabi dito, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Yun ang turo ng Panginoong Jesus. Ibigin natin ang Panginoong Diyos na nagsugo sa Kanya. Okay? Ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. So yun ang pinakamahalagang utos. Ibigin ang ating Panginoong Diyos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, ibig sabihin, para masunod natin yung utos ng Panginoong Diyos na iniibig natin siya, dapat ibigin natin yung ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Opo, kaya nga tingnan nyo mga kaibigan ha, kahit gaanong paninira at pagmumura ni Epipanyo, tingnan mo ha, ang pamamahala, pinapatulang ka ba? Hindi, pinapayuhan pa nga ang mga kapatid. Ano ang sinasabi ng pamamahala? Mga mahal na kapatid, hayaan nyo si Epipanyo Labrador. Huwag nyo siyang gagalawin, huwag nyo sasaktan, ipanalangin. Isipin mo ganun ang mentalidad ng pamamahala. Ipanalangin na baka magbago ang isip. Ipanalangin na huwag din mapahamak. O ngayon, ito. Tingnan mo ang ginawa ng mga kapatid natin sa ibang bansa, 'di ba? Di ba? Ganun katindi ang pagmamahal ng pamamahala, hindi lang sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, maging sa kapwa-tao, kahit ibang lahi ka pa, walang pinipili ang Iglesia ni Cristo. Ano yung pinakaunang utos? Mahalin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ang kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi mo magagawang ibigin ang Diyos kung mismo ang kapwa mo di mo kayang mahalin. Ang tawag doon, sinungalin ka. Sinabi mong minamahal mo ang Diyos, tapos inaalipusta mo ang kapwa mo, pinagmumura mo. Mali yun. Hindi mo minamahal ang Diyos na tunay. Kasi kung tunay kang lingkod, ang unang mong gagawin, mamahalin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili, kasi yun ang utos ng Diyos. Yan ang ginagawa ng pamamahala ngayon. Sana magising itong si Epipanyo Labrador, pati yung mga supporters niya. Mga kambayan, magising po tayo. Sa loob ng Iglesia ni Cristo, kahit hindi nila membro, ay talagang tinutulungan nila. Sa hindi man mayaman halos yung mga membro, no? Ang katunayan siguro mga 90% mahihirap lang din ang mga membro ng Iglesia ni Cristo. Yung iba naman average lang, iilan lang yung mga mayaman. Pero dahil nagkakaisa sila, at sa maliit na bagay na handugan, at paghahandog ng bawat isa is milyon-milyon yung membro, talagang magiging malaki din siya. Plus, ang pinakasikreto, may Diyos ang Iglesia ni Cristo, binasbasan na masinop yung pananalapi, hindi mapupunta kahit saan-saan, hindi makurap. Kaya pala sila,
consistent sa kanilang ginagawa sa pagtulong sa ating kapwa. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. I think there's, so many different calamities that happen, but this one definitely hit close to home. It's our community, it's my family, my immediate family that has been affected, and there's not really, there's no place for them to go back home to, and that it's not going to be the same. All we can do is really just be there for them, be present, and provide their necessities and the support really is, what we've been doing, and they're just so grateful for the support, the love that they felt today, that the church, not only helps the brethren who are also affected in the neighborhood, but also our fellow men. The care for humanity that the church, through the leadership of Brother Eduardo V. Manalo, continue to do. Napakagaling, no? Kasi contrary of what we were used to be, na yung ating mga reliyon nagmumula sa, halimbawa sa Europa, nagmula sa Amerika, itong mga protestante, at ang Catholic naman from dito sa Europe. Ang Iglesia ni Cristo baliktad, no? Nagpapadala ng mga, halimbawa ito, Filipino na mga ministro. Of course, dapat marunong talaga sila na yung malalim na English para mas spread nila yung yung salita ng Panginoong Diyos. So napakagaling, talagang pinag-aralan na mabuti, talagang nagsusunog sila ng kilay para matupad yung mga salita ng Panginoong Diyos na ipangaral ang kaniyang mga banal na aral sa buong mundo. It's not only to give them the things that they need, but also to let them feel that they are so loved, and we care for them out of love of Brother Eduardo V. Manalo, not only for us, members in the church, but even to our fellow men, especially those who are affected with this calamity that continue to happen here in our area in Los Angeles County. And also this is in obedience with God's commands to us, that is to help our fellow men. It's really amazing on how our leaders think about our safety, our well-being. They always were reaching out. So I'm very, very thankful. Napansin ko kasi sa Iglesia ni Cristo na halimbawa kung ikaw ay ulila na, wala kang nang magulang, it's really hard to utter words while you are in tears, no? Very touching yung nila, no? Para kang mayroong malaking pamilya na tutulong sa iyo, concern sa iyo. Totoo yun. Ang Iglesia po ni Cristo, big family. Andun yung pagmamahal, pagkakaisa, andun yung pag-uunawaan, pag-iibigang magkakapatid, hindi lang sa laman. Pag-iibigang magkakapatid kay Kristo sa Panginoon. Utos kasi yun ng Diyos. Mag-ibigan ang magkakapatid. Kaya makikita nyo, ang Iglesia ni Cristo, tuloy. Kahit ang may pag-uusig, kahit naghihirap, tuloy sa pagsamba, tuloy sa pagtupad ng tungkulin, tuloy sa paghahandog. Dahil nakita mo na, ipipan nyo kung ano ang ginagawa sa handog. Nakita mo na. Itinutulong sa kapwa. Hindi ibinubulsa na sinasabi mo na pera-pera lang. Hindi. Isa na magising ka. Kahit ganun, no? Yung feeling na outcast ka sa community, or so mayroong pamilya, malaking pamilya, mayroong kayong leaders na talagang taking care, overseeing the flock. To all of our leaders, not just district, but also in the Philippines. And at the same time, all the essentials are there to be able to help out to everyone who's in need. So we're so thankful about that. And while members of the Church of Christ and guests alike were all able to benefit from the supplies given today, they were uplifted by the message that was shared. We were talking with one of the guests
that joined us in this activity today, saving up, taking care of, and building their life for more than 30 years. All gone within an instant. And so this activity that we're having today inside the Church of Christ, it's not only just going to help them with their daily necessities, but what they're really looking for, and the rest of the community, is that spiritual upliftment, that hope, that inspiration, that... Yun, hindi lamang yung mga pagkain o ano man yung binibigay, kundi yung spiritual upliftment, no, yung inspired, tinuturuan ng mga salita ng Diyos kung paano mabuhay talaga, kasi hindi lamang sa tinapay, di ba nakasulat sa Biblia yun na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi dapat pakainin din yung ating kaluluwa. This is one of the things na naka-inspired sa akin, hindi lamang yung, of course, number one, yung mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia kung saan itinuturo sa Iglesia ni Cristo, kundi itong mga ganitong gawain nila is nakapag-push the button. Yes, na siyang dahilan kaya nagdesisyon akong mag-Iglesia ni Cristo. Yun! Can be given to them through... Napansin nyo mga kababayan, yun ang dahilan bakit siya nag-Iglesia ni Cristo. Kapatid na pala ito. Kapatid na pala. Naakay siya dahil sa ipinapakitang kabutihan ng Iglesia ni Cristo. Sana yun ang makita nyo mga kababayan. Sana yun ang makita nyo. At sana naging mapagsuri kayo, mapagmasid kayo sa mga nangyayari. Dapat ganun. Dapat ganun. Ano? Dapat ganun. Dapat ganun talaga. Isa na, yun nga ang panalangin ng Iglesia ni Cristo eh. Lahat ng tao maging kaanib. Lahat ng tao maligtas. Lahat ng tao makaalam ng katotohanan. Napakaswerte ng kapatid na natin to pala. Kapatid pala ito. Naging kapatid daw siya dahil doon sa nakita niya. Kaya yun, ibinablog niya. Shout out sa iyo mahal na kapatid. Pagpapalain ka ng Diyos. So hanggang dyan na lang muna tayo. Hanggang dyan na lang muna. Kasi masyado nang mahabang video natin. Shout out po sa lahat ng kapatid sa Iglesia ni Cristo. Very proud po kami sa iyo, aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Mahal na mahal ka po namin. Yun nga mga mahalang kapatid, maraming salamat sa inyong panonood at sana naka-inspired po tayo ng mga kababayan po natin at yung mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo. Ako po talaga na-inspired po talaga ako sa video po na in-upload na ginawa po natin. Na-inspired talaga ako. Talagang parang purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Kahit anong mangyari, mga mahal na kapatid. Sa pamamahala tayo, ipagtatanggol natin ang ka-Eduardo, ipagtatanggol natin ang ka-Anghelo Iranyo Manalo ang kanyang anak, ipagtatanggol natin ang buong iglesia, kasi ito lang ang tunay, wala nang iba, ito lang ang tunay mga mahal na kababayan. Sana yung mga nakapanood dito, sana naman, maging open-minded po kayo, wala po kaming ibang dayunin, kundi ang kaligtasan ng bawat tao. Ano po? Sa lahat po na nakapanood dito, suriin nyo po ang Iglesia ni Cristo. Magsuri po kayo, gaya ng pagsuri po namin. Kami, dati rin kami mang-uusig, kagaya mo, Epifanio, kagaya mo. Pero naging bukas ang isipan namin, ang puso namin. Ngayon, isa na akong matatag na may tungkulin, isang pamunuan sa lokal namin. Na kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok ang duma sa buhay, kahit nga yung anak ko naghihingalo na, iniwan ko sa bahay, makatupad lang ng tungkulin. Asawa ko naghihingalo sa bahay, iniwan ko, makatupad lang ng tungkulin. Hanggang ngayon, buhay ang anak ko, buhay ang aking asawa. Ganun po katindi ang kapangyarihan ng Diyos na hindi mo alam, nasa Iglesia ni Cristo lang yun. Tunay ang Diyos ng Iglesia ni Cristo. Epifanio, tandaan mo yan, tunay ang Diyos ng Iglesia ni Cristo. Yung sinasabi mong iglesia kami ng diablo, maling-mali ka dun. Ang inuusig mo, yun ang tunay na lingkod ni Cristo. Kaya sana mga kababayan, yung mga sumusuporta po kay Epifanio, payuhan nyo na po siya. Kayo na ang magpayo sa kanya. Kasi hindi naman siya makikinig sa mga iglesia ni Cristo. Kayo na. Namamasdan nyo naman eh. Bahala na kayo. Kayo na ang magdesisyon, hindi namin kayo pipilitin.
Ganun lang kami. Basta ang mahalaga, katuwing may pamamahayag po kami, ini-invite po namin kayo, makinig po kayo, magsuri po kayo sa Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po kung gagawin nyo po yan. Ngayon pa lang, kinocongratulate ko na po kayo kapag ginawa nyo po yan. Mauunawaan nyo kung ano ang naunawaan namin at matatamo nyo kung ano ang matatamo namin. Kaligtasan. Tapos po sa pamamahala, maraming salamat po sa iyo. Maraming salamat kapatid na Eduardo Manalo sa pagmamahal sa iglesia. Maraming salamat sa lahat ng mga ministro at manggagawa sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Hanggang dyan na lang po. At sa mga hindi ko pa po kasama, pakisubscribe na lang po ng channel na ito at maging yung video na napanood po ninyo, yung kinunan po natin ng reaction video, isubscribe nyo po yung kapatid po natin para naman makatulong po tayo sa kanya at maging yung kapatid makatulong din po sa kapwa natin. Ganun lang po, magtulong-tulong na lang po tayo. Maraming salamat po.